Isang lumang simbahan sa baryo, ang sinasabing sumpa ng kadiliman. May mga taong bigla na lang nawawala matapos pumasok dito. At may mga nakakita ng multong pari na naglalakad sa harap ng altar. Pero ang pinakanakakakilabot tuwing hating gabi, may kampanang tumutunog kahit wala namang humihila. Ano nga ba ang sikreto ng lumang simbahang ito? Summer ng taong 2014 nang umuwi ako sa probinsya ng lola ko sa Quezon. Isang tahimik na bayan, tipikal na probinsya, mga bahay na gawa sa kahoy, taniman ng palay, at sa pinakagitna ng bayan, nakatayo ang isang lumang simbahan na ayon sa mga matatanda, itinayo pa raw noong panahon ng Kastila. Noong una, wala naman akong pakialam. Isa lang itong simbahan na luma at maganda raw puntahan ng mga turista. Pero laging binabanggit ng lola ko, huwag na huwag kang papasok diyan mag-isa. Lalo na kapag malapit ng magdilim. Akala ko pamahiin lang. Pero nung mismong gabi bago kami umuwi pabalik ng Maynila, napatunayan kong may mas malalim na dahilan. Hapon noon, inaya ako ng pinsan kong si Carlo na maglaro malapit sa simbahan. Sabi niya, maraming kwento ng multo raw doon, kaya gusto niyang patunayan. Binata na kami pareho, kaya feeling matapang. Pagdating namin, ramdam ko agad ang kakaibang lamig kahit tirik na tirik ang araw. Ang lumang pader ng simbahan ay punong-puno ng mga bitak. Parang may mga ugat ng puno na bumabalot dito. Sa kampanaryo, may mga ibong itim na nakadapo at sa mismong pinto. Parang laging nakasara, mabigat, at parang may nakatingin mula sa loob. Biglang may lumapit sa aming matandang babae. Kilala siya ng mga taga-baryo bilang Aling Doring, ang tagalinis ng simbahan. Nanginginig ang boses niya nang sabihin, "Mga iho, umuwi na kayo. Huwag na huwag kayong papasok dyan. Kasi hindi lahat ng laman yan ay para sa Diyos." Sabay talikod at mabilis na lumayo. Siyempre, kabataan at kayabangan. Hindi namin sinunod. Pagdating ng 6:00 ng gabi, pumuslit kami pabalik sa simbahan, dala lang ang flashlight ng cellphone. Paglapit namin sa malaking pintuan, bigla na lang itong bumukas ng dahan-dahan. Kahit wala namang tao sa loob. Parang inaanyayahan kami. Nagkatinginan kami ni Carlo. Kinabahan ako pero tinukso niya ako. "Takot ka ba? Tara na!" At yun na ang simula ng lahat. Sa loob halatang hindi na ginagamit sa misa. Mga lumang bangko na halos gumuho, alikabok na makapal, at amoy amag na parang ilang dekada nang nakakulong. May altar pa rin pero punit-punit ang tela at ang imahe ng santo ay nakayuko. Parang may lungkot o galit. Habang nag-iikot kami biglang bumigat ang hangin. Hindi na kailangan ng electric fan. Parang humigop ng malamig na hangin mula sa ilalim ng lupa. Tapos may narinig kaming boses. "Umalis na kayo!" Mahina lang, parang bulong. Nagpatay sindi ang flashlight ko. "Narinig mo yon?" Tanong ko kay Carlo. "Wala yon, imaginations lang," sagot niya. Pero hindi, kasi narinig ko ulit. At ngayon mas malinaw. "Lumabas na kayo, bago mahuli ang lahat." Sa pinakalikod ng simbahan, may pintong bakal na bahagyang nakabukas. Doon nagmula ang bulong. Dahil sa sobrang curious ng pinsan ko, binuksan niya ito. Ang sumalubong sa amin, hagdan pababa, basement. Hindi ko alam na may ganun sa simbahan. Pagbaba namin, amoy ng insenso na halong bulok ang bumungad. May mga kandilang natutunaw mag-isa kahit wala namang nagsindi. At sa gitna ng silid, may lumang mesa na puno ng mga papel na Latin ang nakasulat. Biglang may umingit sa sulok. Doon namin nakita, isang pari pero hindi normal. Ang suot niyang sutana ay kulay itim at ang mukha niya ay parang natatakpan ng abo. Mapupula ang mata at sa bibig niya ay may nakasabit na rosaryong baligtad. Nakatitig siya sa amin, hindi gumagalaw. "Carlo, alis na tayo!" Bulong ko habang nanginginig. Pero bago kami makatakbo, bigla siyang nagsalita. "Hindi kayo makakaalis, kayo ang kapalit." Sabay apag ng mga kandila at nagdilim ang buong basement. Ang tanging naririnig namin ay yabag na papalapit.
papalapit. Tumakbo kami paakyat, halos madapa-dapa. Pero parang ang hagdan ay humahaba. Kada hakbang namin, mas lumalakas ang tinig ng pare. Hindi kayo ligtas. Wala nang makakabalik. Hanggang sa biglang bumukas ang pintuan ng simbahan at natagpuan naming nasa labas na kami. Humahangos kami, pawis na pawis at halos mawalan ng ulirat. Pag uwi namin, nakita kami ni Aling Doring. Galit na galit siya. Ano bang ginawa ninyo? Alam nyo bang iniligtas lang kayo ng patron ng baryo natin? Kung hindi, baka isa sa inyo. Naiwan na roon. Sabi niya, noong panahon daw ng Kastila, ginawang tirahan ng isang paring itinakwil ng simbahan ang basement na iyon. Naging kulto raw siya at nag-aalay ng dugo ng mga tao. Nang mamatay siya, hindi na siya lumabas. Hanggang ngayon, bawal na bawal daw guluhin ang lugar kasi kapag nagising siya, may hahanapin siyang kapalit. Pagbalik namin sa Maynila, hindi na ulit binalikan ni Carlo ang baryo. Ako naman, hanggang ngayon, dinadalaw pa rin sa panaginip ng imahe ng itim na pare. Lagi siyang nakatayo sa gilid ng kama ko, nakatitig at sinasabi, Hindi pa tapos. Ikaw pa rin ang kapalit. 5 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang lahat. Hindi na ako bumalik sa baryo ni Lola at si Carlo naman parang nagbago ang ugali. Palaging tahimik, palaging tulala at may mga gabing nagsisigaw siya sa panaginip. Hanggang isang araw, nakatanggap ako ng tawag mula sa tita ko. Anak, si Carlo nawawala. Nanginig ako. Ang huling nakita raw siya, nasa paligid ng simbahan. Wala akong choice. Bumalik ako sa probinsya para tumulong maghanap. Pagdating ko, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Parang hindi nagbago ang bayan pero mas madilim, mas nakakatakot. Pumunta ako agad kay Aling Doring, na nangayoy halos kuba na sa katandaan. Pagkakita pa lang niya sa akin, tinakpan niya agad ang bibig niya. Bakit bumalik ka? Hindi ka pa rin ba tinatantanan ng pare? Tanong niya. Nagulat ako. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sabi niya, noong una pa lang daw, nakapili na ang itim na pari ng kapalit. At sa lahat ng pumasok noon sa simbahan, isa lang daw ang hindi na makakaligtas. Baka si Carlo na ang kinuha. Gabi na nang nagpunta ako sa simbahan para maghanap ng bakas. Sarado ang malaking pinto pero nakalagay ang isang kandila na patay na. Parang sinindihan pero biglang inihipan ng hangin. Sa lupa, may mga bakas ng paa. Hindi normal dahil imbes na papalabas, nakapirmi ito sa iisang lugar. Paikot-ikot, parang umiikot lang sa loob ng simbahan. Habang sinusundan ko, biglang tumunog ang kampana ng simbahan 12:00 na ng hating gabi. Ang problema, matagal nang sirang kampana iyon. At sa mismong sandaling iyon, may narinig akong boses mula sa loob. Bumalik ka, ikaw ang hinihintay ko. Hindi ko alam kung anong lakas ng loob ang nag-udyok sa akin. Pero pumasok ako. Sa loob, hindi na iyon tulad ng dati. Mas makapal na ang dilim at parang humihinga ang mga pader. Sa altar, nakaupo si Carlo. Maputla, nanlilisik ang mata at may hawak na rosaryong baliktad. Tama na Carlo, umuwi na tayo. Sigaw ko, pero ngiting malamig ang isinagot niya. Hindi na ako si Carlo. Matagal na siyang kinuha. Ako na ang kapalit. Bago pa ako makalapit, bigla siyang bumangon at naglakad papunta sa akin. Hindi normal ang kilos niya, parang pira-piraso. Bigla ang gumagalaw, parang pinutol at idinikit ang galaw ng katawan niya. Naghihintay ang pari, ikaw na ang susunod. At mula sa likod niya, lumitaw ang imahe ng itim na pari. Mas malaki, mas nakakatakot kaysa dati. Ang mukha niya, punit-punit. At ang mga kamay niya'y punong-puno ng dugo. Inabot niya ako. Walang makakatakas. Natauhan lang ako nang biglang sumulpot si Aling Doring sa may pinto. Dala-dala ang isang krus na kahoy na tinubog sa banal na langis. Sumigaw siya ng dasal. At saglit na umatras ang pari. Hinila niya ako palabas. Pero bago ko tuluyang nagawang lumabas, nakita ko si Carlo. Nakatayo sa altar umiiyak. Pero hindi na niya makontrol ang sarili niya. Ang huli niyang sigaw, "Umalis ka na! Huwag mong hayaan na ikaw ang isunod." Nang makalayo kami, nagsara bigla ang pintuan ng simbahan. Tumigil ang kampana. Tahimik na ulit ang paligid.
Pero ang titig ng pari, ramdam kong hindi pa rin tapos. Ngayon, balik na ulit ako sa Maynila. Pero gabi-gabi bago ako matulog, naririnig ko ang tinig ni Carlo. Hindi ka paligtas. Hanggang sa muli nating pagkikita at sa salamin ng kwarto ko. Minsan, nakikita ko ang refleksyon ng pari. 2 buwan matapos ang huling pangyayari, nakatanggap ako ng sulat. Walang pangalan, pero ang laman ay nakakatindig balahibo. Kung gusto mong iligtas si Carlo, bumalik ka. Hindi lang simbahan ang problema, may kulto na nagbabalik. Kasama ng sulat ang isang lumang litrato. Mga taong nakabalot ng itim na tela, nakaluhod sa paligid ng altar ng simbahan. At sa gitna nila, nakapiring ang isang binatilyo. Sa sulok ng litrato nakasulat, 1899. Paano posible? Bumalik ako sa probinsya. Dala lang ang tapang at isang maliit na krus. Pero pagdating ko, nag-iba na ang baryo. Parang walang tao. Sarado ang mga tindahan. Tahimik ang kalsada. At tanging ang kampana ng simbahan ang naririnig na tumutunog. Kahit hapon pa lang, nagpunta ako kay Aling Doring pero hindi ko siya agad nakita. Sa halip, isang batang babae ang lumapit sa akin. Maputla, payat, at parang hindi kumukurap. Sabi niya, "Ate, hinahanap ka nila. Huwag ka nang pumasok sa simbahan. Baka ikaw ang susunod na alay." At bago ko pa siya matanong, bigla siyang nawala sa harap ko. Parang hangin lang. Gabi, pumuslit ako papunta sa paligid ng simbahan. Doon ko narinig ang mga dasal na hindi ko maintindihan. Mga salitang Latin na inuusal ng sabay-sabay. Sumilip ako sa bintana. Sa loob, may mga taong nakaitim, nakapiring, at hawak ang kandila. Sa gitna nila, may altar na hindi na Kristiyano, itim na krus, at imahe ng isang nilalang na may sungay. At nakagapos sa harap nila si Carlo. Narinig ko ang pare. Oh, siya ulit. Pero ngayon, hindi lang siya nag-iisa. Ang sumpa ay hindi matatapos hanggat hindi nakukumpleto ang huling alay. Dumating na ang oras. Handa na ba kayo? Sabay-sabay na sumagot ang mga nakaitim. Handa na, Ama. At nagsimula silang kumanta ng mababang tono. Parang orasyon ng mga demonyo. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ko. Pero pinilit kong buksan ang pinto. Mabigat. Parang may humahad lang pero nang maisara ko ang mata ko at hawakan ang krus, biglang bumukas. Sumigaw ako. "Carlo, tatakas tayo!" Lumingon siya pero ang mga mata niya ay pula. "Huwag ka nang lumapit, baka pati ikaw." Bago pa niya matapos ang salita, lumapit ang mga nakaitim. Isa-isa silang nagmarcha papunta sa akin. Nakayuko pero mabilis ang kilos. At sa likod nila, nakita ko ang pari ngayon ay may hawak na libro. Sinusunog ang mga pahina habang nagdadasal. Nagkaroon ng lindol. Gumalaw ang mga pader ng simbahan. Mula sa ilalim ng sahig, may mga kamay na lumalabas. Pilit na inaabot ang mga paa ko. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ulit ang tinig ni Carlo. Hindi na boses ng pari, kundi siya mismo. "Tulungan mo ako, huwag mo kong iwan!" Nagulat ang lahat ng nakaitim. Para bang nagkamali ang ritual nila. At nang akmang hahawakan ko na si Carlo, biglang nagdilim ang lahat. Nagising ako sa gitna ng gubat, madilim, mag-isa. Wala ang simbahan, wala ang kulto, wala si Carlo. Pero nasa tabi ko ang librong hawak ng pari. Nasunog ang karamihan pero may naiwan na pahina. At nakasulat doon, ang huling alay ay hindi matatapos hanggat ang dugo ng pinagmulan ay hindi ibinibigay. Pinagmulan? Ako ba yon? O si Carlo? At mula sa dilim may narinig akong tawa, boses ng pare. "Hindi ka makakatakas. Simula pa lang ito." 2 linggo matapos kong magising sa gubat, dinala ko ang lumang libro sa isang pari sa Maynila, si Father Miguel. Kilala sa pag-aaral ng mga lumang kasulatan. Nang makita niya ang libro, agad siyang napaatras. "Saan mo ito nakuha?" tanong niya. Sabi ko, "Sa simbahan ng baryo ni na Lola." Napabuntong hininga siya. "Anak, hindi basta-basta libro ito. Ito ang Codex Obscura." Isinulat ito ng isang paring itinakwil noong panahon ng Kastila. Ang dugo ng kanyang lahi ang kailangan para tuluyang mabuhay ang kanyang espiritu. Napakunot-noo ako. "Anong ibig mong sabihin ng lahi?"
Naghanap ako ng mga lumang tala sa bahay ni Lola. Doon ko natuklasan ang isang lumang kahon, puno ng papel at larawan. At doon ko unang nakita ang mukha ng pari. Parehong-pareho siya kay Lolo Andres, kapatid ng lola ko. Nanginginig akong lumapit kay Lola. Tinanong ko siya ng diretsahan, "Lola, may kaugnayan ba tayo sa paring iyon?" Hindi siya agad sumagot. Pero ang mga mata niya, puno ng luha. "Oo, anak siya ng ninuno natin. Kaya nga pinagbawalan ko kayong lumapit sa simbahan. Dahil dugo natin ang hahanapin niya." Gabi iyon nang biglang bumukas ang ilaw sa buong bahay. May malakas na hampas ng hangin. At sa salamin ng bintana, nakita ko si Carlo. Nakatayo, nakangiti. "Hindi ka pa rin ba sumusuko? Tara na, hinihintay ka na nila." Bago ko pa mabuksan ang pinto, nawala siya. Pero sa sahig, may naiwan na bakas ng paa basang-basa. Galing sa loob, hindi sa labas. Sabi ni Father Miguel, may 3 gabi na lang bago sumapit ang itim na pista. Araw kung kailan nabubuo ang kulto at nagbabalik ang pari. Kung hindi ko haharapin, tuluyan nang makukuha si Carlo. At baka ako na ang isunod. At kaya ko raw mababasa ang Codex Obscura kasi dugo ko ang koneksyon. Binuklat ko ang natitirang pahina. Nakalagay doon ang mapa ng baryo. Pero may isang lugar na hindi ko pa napupuntahan. Ang lumang sementeryo sa likod ng simbahan. Kinabukasan, pumunta ako doon. Madilim kahit araw, puno ng naglalakihang puno. Sa pinakagitna, may isang puntod na walang pangalan. At sa ibabaw nito, nakaukit, "Ang dugo ng pinagmulan, bumalik ka." Biglang may kumalabog sa ilalim ng lupa. Parang may kumakalmot mula sa loob ng libingan. Kinagabihan, bumalik si Aling Doring. Dala-dala ang isang kahon ng mga gamit, langis, krus, asin. "Anak, kung haharapin mo sila, kailangan mong maging handa. Pero tandaan mo, hindi lahat ng dugo ng pamilya ay maliligtas. May kapalit." Hindi ko maintindihan, pero ramdam kong may ibig siyang itago. Hating gabi, binuklat ko ulit ang codex. Biglang nagsindi mag-isa ang mga kandila sa kwarto. At sa mismong libro, may bagong sulat na lumitaw kahit wala naman kanina. "Ikaw ang susunod, huwag ka nang tumakas." At mula sa dilim, narinig ko ang boses ni Carlo. Pero hindi na siya nagmamakaawa kundi nag-uutos. "Halika na, maghintay ka sa itim na pista." At doon ko napagtanto, baka si Carlo mismo ang maging bagong pari ng kulto. Eksaktong 12:00 ng gabi, nagsimula ang kampana ng simbahan. Malakas, sunod-sunod, parang may hinahabol. At kahit nasa kabilang baryo ako nakatira, ramdam ko ang pagyanig. Sabi ni Father Miguel, "Ito na ang huling gabi. Kung hindi natin puputulin ang ritual, tuluyan nang makakabalik ang pari at wala nang makakapigil." Bit-bit ko ang Codex Obscura, ang krus na iniwan ni Aling Doring. At ang lakas ng loob na baka ito na ang huling laban ko. Pagdating ko, puno ng tao sa paligid ng simbahan. Pero lahat sila nakaitim, nakapiring, at hawak ang kandila. Nakapila silang parang mga bangkay na naglalakad. Sa altar, nakatayo si Carlo. Pero hindi na siya ang pinsan kong kilala ko. Nakasuot siya ng itim na abito ng pari. At hawak-hawak ang parehong libro na hawak ko rin. Pero sa kanya, kompleto. "Malugod kitang tinatanggap, dugo ng pinagmulan," bulong niya habang nakangiti. Nagsimula ang dasal ng kulto. Latin, malalim, nakakayanig ng laman. Ang paligid ay biglang nagdilim. At ang simbahan ay tila lumulubog sa lupa. Mula sa sahig, may mga kamay na lumalabas. Pilit na inaabot ako. Ang amoy ng bulok na laman ay bumalot sa hangin. Nang lumapit ako sa altar, bumukas ang gitna ng sahig at lumabas ang itim na pari. Ngayon, buo na ang anyo niya. Mataas, may mata sa noo, at ang mga kamay niya'y parang sinunog pero buhay. "Matagal kitang hinintay, anak ng dugo ko." Hinawakan ko ang krus at biglang nagliyab ito. Ang liwanag ay tumama sa pari at saglit siyang umatras. "Hindi mo ako mapipigil kahit dugo mo pa ang ialay," sigaw niya. Pero naramdaman ko ang codex sa kamay ko. Kusang bumubukas at sa huling pahina, may nakasulat, "Isakripisyo ang sarili o ang kapalit
upang putulin ang ugnayan. Nanlumo ako. Ibig sabihin, kailangan kong pumili, ako o si Carlo. Lumapit si Carlo, hawak ang itim na libro. Tumulo ang luha sa mata niya. Tama na, pinsan. Ako na ang tapusin mo. Ako na ang kapalit. Ngunit biglang sumigaw ang pare. Hindi siya ang kapalit. Ikaw. Ikaw ang huli kong kailangan. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumagsak ang simbahan. Ang kulto ay nagsisigawan, pero hindi umaalis. Parang handa silang mamatay kasama ng ritual. Hawak ko ang krus, hawak ko ang libro, at nasa harap ko si Carlo. Nakatali ang kaluluwa niya sa pari. Isinaksak ko ang krus sa mismong libro. Pumutok ang liwanag. Ang simbahan ay yumanig. Ang pari ay napasigaw, parang nagbabaga ang katawan niya. Hindi pa tapos ito. Kasabay ng pagsabog ng liwanag, naramdaman kong hinila ako pababa ng lupa. Bumagsak ako, pero wala nang simbahan, wala nang kulto. Tanging dilim lang, at bago ako tuluyang mawala ng malay, narinig ko ang boses ni Carlo. Salamat, pero sana hindi ka nagsakripisyo. Nagising ako sa ospital sa Maynila. Buhay ako. Malinis. Pero sa tabi ng kama ko, may nakapatong na lumang libro. Hindi codex, kundi diary ni Carlo. Binuklat ko ito at sa unang pahina nakasulat. Ang itim na pista ay hindi nagtatapos. Isa lang itong cycle. At ngayon, ikaw na ang susunod na tagapagdala. At sa salamin ng kwarto, saglit kong nakita ang sarili ko. Nakasuot ako ng itim na abito ng pari.